Para po sa devotion natin about the Old Covenant, ano ba yung purpose ng Old Covenant? Dito po sa devotion natin na ito, tinalakay po natin yung Old Covenant, sa Old Testament po ito makikita, na ito ay nagsisilbing salamin. Nagsisilbi itong judge at nagsisilbi itong tutor. Summarize ko lang po ng mabilis. Yung Old Covenant po, yung nangyari doon sa Mount Sinai, yung kasunduan ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ni Moses, binigyan sila ng 10 utos. Yun po yung kalaki po yun ng Old Covenant. So, nagsiserve po yun as a mirror. Pag tinignan natin yung Old Covenant, makikita natin na makasalanan tayo. Pangalawa, nagsiserve yun as a judge. Ibig sabihin, kinokondemn tayo sa ating mga kasalanan. At the same time, nagsiserve yun as a tutor. Sinasabi ng Old Covenant sa iyo at sa akin, you need Jesus Christ in your life. You need a Savior. Kung sa akin ka lang lalapit sa Old Covenant, I will condemn you. Paparusahan kita. Kung dito ka lang sa Old Covenant magbabase, ang dadanasin mo kaparusahan, kamatayan. Sapagkat you are a violator of the law. At sasabihin ng Old Covenant, wag ka sa akin pumunta kay Jesus. Ituturo ka kanya kay Jesus. Kaya sa sinasabi ni Apostol Pablo, yung law, yung Old Covenant, it points to Christ. Kasi kay Jesus Christ may kaligtasan, kay Jesus Christ may kapatawaran ng kasalanan. Kay Jesus Christ, lahat ng violation natin against the law of God, merong forgiveness at merong salvation kay Jesus. So, yun po yung purpose ng Old Covenant. Mananalamin ka, makikita mo yung totoo mong katauhan. Makikita mo na paparusahan ka pala. At the same time, ipopoint ka niya kay Jesus. Go to Jesus, run to Jesus. Because in Jesus Christ, there is forgiveness, there is salvation, there is freedom, there is redemption. Now, yung Old Covenant po, isa po itong napakahalagang bagay para sa mga Israelita noong unang panahon. At sabi po rito sa Hebrews chapter 8 verse 13, ito po ay, pag naunawaan po natin ito, maunawaan natin yung mga term na ginagamit sa Bible na huling araw. Kasi po, yung salitang last days, ito ay kinakatakutan ng marami. Kasi nga, last days, apocalypse, gugunawin ng Diyos yung mundo, magkakaroon ng Antichrist, no? Para po mas makita natin ano ba ibig sabihin ng last days sa Bible, kailangan unawaan natin to, paano nila naunawaan. Hindi paano natin inuunawa sa panahon natin ngayon at i-apply natin sa paligid natin. Ang tanong, paano nila naunawaan yung last days? Yung last days po, ito ay last days ng ano? Yun yung magandang tanong. Ano yung last days nila? Ito po ay last days ng Old Covenant. Ibig sabihin, yung Old Covenant system. Ano bang nakapaloob sa Old Covenant? Pag-aalay ng hayop, yung mga rituals, yung mga piyesta, yung mga maraming mga ritual na ginagawa sa templo. Pati yung templo, parte ng Old Covenant yon. Lahat ng yun magdi-disappear na. Mawawala na. Bakit? Papalitan na sila ni Jesus Christ. Si Jesus Christ na yung temple, Jesus Christ is our priest, si Jesus na talaga yung maglalapit sa atin sa Diyos. Siya na yung alay, yung Lamb of God. Lahat yung buong Old Covenant system, magwawakas na, papalitan na ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ yung temple, siya yung papalit sa templo. Yung templo po kasi, nung unang panahon, ang thinking ng mga tao, kung gusto mong mapalapit sa Diyos, kung gusto mong magkaroon ng connection sa Diyos, dumadaan ka sa templo, pupunta ka sa templo, mag-aalay ka ng hayop doon. Pero nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, you wanna go to God? Gusto mong mapalapit sa Diyos? Dadaan ka sa akin, I am the temple now. And I am also the sacrifice. Yung sinasakripisyo niya sa temple ng mga hayop, mawawala na yun, magdi-disappear na yun, kasi ako na yun. Jesus is the final sacrifice. So, kaya yung Old Covenant mawawala na. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 10 verse 11. These things happened to them as examples and were written down as warning for us, on whom the culmination of the ages has come. So, ang sinasabi niya, nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, sila yung nabubuhay sa panahon nila, of course, sila Apostol Pablo, sila yung mga nabubuhay sa mga huling araw. Kaya sabi dito, upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Maganda po sa ibang translation yan eh. Sabi dito, bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. Sila pala yung nasa katapusan ng panahon. Sila yung nasa last days. Sila Apostol Pablo, yung mga apostol. Bakit?
sa kanila mangyayari yung katapusan ng Old Covenant. Pati yung pagkawasak sa templo kasi sinunog yung templo noong AD 70. Yun yung marka ng talagang tapos na yung Old Covenant. Napalitan na ng Panginoong Jesucristo at ng Iglesia. Kaya po makikita nyo sa New Testament na yung church tinatawag na Temple of God. The New Jerusalem. New Jerusalem ang tawag sa church. Temple ang tawag sa church. Kasi nga, ang church ay na kay Kristo. Sila na yung bagong temple. At si Jesus Christ yung alay. So, sila yung dinatnan ng katapusan ng panahon. They were in the last days. Hindi tayo. Ngayon kasi ang daming katuruan na we are living in the last days, tapos puro katatakutan yung mga tinuturo. Now, sabi po sa ibang talata, sa Hebrews, basahin po natin sa Hebrews chapter 1, 1-3. Sabi dito, dati, in the past, God spoke to our ancestors through the prophet at many times and in various ways. But in these last days, anong sabi po nung sumulat ng Hebrews? In these last days. Sila pala yung nasa last days. Anong nangyari nung panahon nila? He has spoken to us by His Son. So, ibig sabihin, nung sinugo ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, yun na pala yung last days. Sa Tagalog po, ngunit sa mga huling araw na ito, sila pala yung nasa huling araw. Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Dati, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Pero pagdating nung katapusan ng Old Covenant, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ, nasa last days. Nasa last days ng Old Covenant. So, malinaw po yan, no? Balikan natin. Hebrews chapter 8, verse 13. By calling this covenant new, yung new covenant, dumating yung new covenant, He has made the first one obsolete. Yung old covenant na obsolete na. Anong mangyayari sa obsolete na? Anong mangyayari sa wala ng bisa? And what is obsolete and outdated will soon disappear. Lilipas na. Magwawakas na. Kailan magwawakas? Sa katapusan ng panahon ng Old Covenant. So, yun po yun. Hindi totoo na nasa katapusan tayo ng panahon ngayon. Ang linaw ng binasa natin, si Paul, sabi ni Paul, sila yung dinatnan, ulitin ko po, sila yung dinatnan ng katapusan ng panahon. And then sabi po sa Book of Hebrews, si Jesus Christ yung nangusapan Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So I hope nagkaroon ng linaw sa isipan natin na pag sinasabi ng Bible na last days, ito po ay patungkol sa Old Covenant. Again, yung devotion po natin, yung Old Covenant, yung mirror, yung judge, and yung tutor. Yung Old Covenant sinasabing, go to Christ. Akong Old Covenant, magwawakas na. Kasi dumating na yung Messiah. At lahat ng mga alay sa Old Covenant, yung temple, lahat ng mga rituals, pati yung priest, si Jesus Christ na yung priest, siya na yung alay, siya na yung temple, at lahat ng mga activities sa temple, ang finufulfill si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung fulfillment ng lahat ng nangyayari sa temple. So, go to Jesus, don't run to me. That's the point of the Old Covenant. God bless you po. Magkita-kita po ulit tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.